Maayong adlaw na pud kanatong tanan. Hello, hello, hello. Magandang araw sa ating lahat. How's everyone? Nagfiesta na ba ang all? Kay ako, adyoy nangimbitar nako. Ambot lang malain jud ko ani kay adyoy nangimbitar nako. Char lang bitaw eh. Wala pala ako sa aming lugar kaya hindi ko na experience itong fiesta for this year. Walang fiestang mangyayari sa akin kaya gagawa na lang ako ng mga pang-fiesta. Syempre kasi naano ako, na alam mo yung nainggit ako sa mga nakikita ko na sige, nagfi-fiesta na sila, ang dami nilang handa, may mga lechon, lahat na. So, ayan, hindi ko naman magawa ang lechon dito. Ay gagawa na lang ako ng pinakamalapit o yung recipe na hindi nawawala sa fiesta sa amin, na mula sa unang bahay hanggang sa bahay, sa pinakadulong bahay, hindi mawawala ang humba talaga. So today, gagawa ako magluluto ako ng humba Bisaya. At syempre, pag fiesta, hindi po pwedeng walang dessert, o di ba? Kaya naman, umpisahan na natin. So, gagawa ako ng mango sago with gulaman. Oh, syala-syalang pakinggan. Pero hindi dahil, mabilis lang itong gawin dahil. At saka hindi ito masyadong mahal na dessert. Kaya always ko itong pambato sa mga hakainan, mga handaan sa amin dahil friendly siya sa bulsa ko. O kasi yung mangga available, lalo na sa Mayo, maraming mangga. Tapos itong sago, available lang yan sa merkado. Makakabili ka niya ng konti lang. Tapos meron naman tayong gulaman na available din siya sa merkado, kaya always ko itong ginagawa. So ang aking first na ginagawa sa aking dessert na ito ay magpapakulo ng sago at gagawa ng gulaman kasi yun ay kailangan talaga siyang may time siya na kasi itong gulaman papatigasin mo, tapos yung sago papakuluan mo. So ang gulaman ko ay hindi ko yan pinakulo hanggang sa ma-dissolve lang yung powder at imo-mold na. Walang kulo dyan na nangyari. At yung sago ko naman, may technique tayo dyan para hindi ka mabonggahan dyan sa pagpapakulo. Kasi medyo matagal yung pagpapakulo ng sago. So, ang technique dyan ay pakuluan mo siya ng 15 to 18 minutes. Tapos, papatayin mo yan. Let it rest for about 5 minutes. And then, after ng 5 minutes na rest, papakuluan mo siya ulit ng another 5 minutes at banlian mo na ng tubig. Set na yung sago mo niyan. Nangyari kasi yan sa akin na pinakulo ko ng pinakulo na ang tagal ko naghintay ng pakuluan at hindi man siya masyado pang naluto. Kaya nung nalaman ko itong technique na ito, Diyos ko, napakadali lang naman pala. No? Dapat talaga alam natin yung mga technique kung paano at mag-research din. Kaya ito na, sinahalo ko na siya dati. Hindi ko siya hinahalo dahil nadala nga ako nung ang tagal na nahintayan ng pagpapakulo. Pero nung nakita ko na siya sa internet, ay Ginoo ko, kasayon raman di ay. So ayan, mixing everything lang yan. At 2 piraso lang yung ginamit ko na mangga dahil nga medyo may kamahalan dito ang presyo ng mangga, na hindi ko na lang sasabihin ang presyo din dito kasi nakakalula naman talaga. So para ma-maximize ko yung aking mangga na 2 piraso, hinihiwa ko siya ng maliliit at ini-scrape ko din siya ng maliliit para naman talaga ma-distribute ito sa ating dessert, na alam mo yung pagkakain ka, pagsasandok ka nito, pagkasandok ay may makakain kang mangga, hindi puro gulaman. At ang ultimo, yung kanyang buto ay kinikis-kis kong talaga para simot na simot yung mangga. Kasi naman 2 nga lang piraso. Tapos ang mixture ko pala ng ng kanyang yung sauce niya ay 2 condensed, 2 Nestle cream, 1 condensed at 1 evaporada. Yang mixture na yan ay hindi siya matamis para sa akin. Kung hindi kayo mahilig sa mga matatamis, so yung ganitong ratio, pwede sa inyo to. At kung gusto nyo ng medyo matamis, ididagdagan nyo ng condensed milk. Ayan, ganyan lang naman. Adjust. Depende nga sa inyong preference. So, ako mas prefer ko yung hindi masyadong matamis. So, kaya ganyan yung aking ratio. At wala itong masyadong ayan, ihahalo ko na ang sago at imimix lang yan at palamigin sa ref. At bongga na siya. Tapos na. May dessert ka na kaagad. Di ba? Ang bilis lang naman talaga nito. Kaya, irerekomenda ko to sa mga ayaw masyadong
yung mga komplikadong mga dessert ba. So ito maganda tong gawin. So since na okay na ako doon sa aking dessert, palalamigin ko na. So start na ako sa aking humba bisaya. So ang humba bisaya ay ang process diyan, kinakatasan siya ng mantika. Yun, piniprito muna namin, pinapakatas namin ang mantika niya, at after nun ay saka siya ihuhumba. So gamit ko dito ay dalawang pan, kasi nga cute yung aking pan, kaya dinalawa ko na para sabay-sabay sila na ma-fry, maluto. O tapos yung ingredients namin dito, hindi siya komplikado. Yung original na recipe ng tatay ko talaga, wala siyang Sprite, wala siyang pineapple, kasi nadadaanan ko na ngayon may mga Sprite na sila, may mga pineapple na sila, siguro prefer nila yun. Pero yung sa aking nakalakihan ko talaga, na nakikita ko sa tatay ko nung nagluluto siya dati, basic lang kung ano yung nakikita nyo dyan sa inyong pantry, sa inyong kusina, yun yung gamit namin. Meron siyang suka, meron siyang tuyo, meron siyang of course itong ating garlic, itong ating sibuyas, tapos meron siyang sibuyas na dahon, paminta na yung peppercorn, at yung paminta na dahon. So ang dinagdag lang talaga dito na binili namin ay bibili naman talaga to lahat sa merkado, pero ang nadagdag lang dito na medyo wala sa iyong kusina, itong black beans at itong banana blossom. Yun lang ang idinagdag namin dito. So ayun, natapos na ako sa sangkutsa, yung pagpapakatas ba, pagprito ng baboy na tinanggalan ng mantika. So natapos na ako doon, igisa, the same pan lang din para wala nang masyadong hugas-hugas. So the same pan, sinutay ko lang yung bawang tsaka yung sibuyas, tapos halo ka agad ng baboy, at saka ko siya lalagyan ng toyo at tubig na pagpapakulo pa nito, no? So ang tubig niyan ay kung gaano yung level ng iyong karne, saka ay same level naman ang inyong tubig, tapos pakuluin yung full na pakulo, tapos slow cooking na kagad. So saka mo lagyan ito ng peppercorn at yung iyong tawag nito pepper paminta dahon, ganyan. Tapos saka mo pakuluin hanggang sa lumambot siya, at saka mo idagdag itong itong sibuyas na dahon, tsaka yung banana blossom, at saka ko siya titimplahan ng kasi hindi ako nagtitimpla kaagad papaanuhin ko muna papakuntiin ko muna yung sabaw, saka ko siya titimplahan, babalansihin yung lasa nito, na dapat yung lasa ng humba ay mag-aagaw yung asim, yung tamis, at yung alat. So dito sa ginawa ko, hindi na ako nagdagdag ng asin kasi sakto na sa akin yung alat niya. Kaya hindi na ako nagdagdag ng kung ano man. Yung pampalasa lang ng konti para medyo may umami siya ng konti. Pero kung hindi nyo naman bet yung wag nyo na lang dagyan. Pero ako nilagyan ko ng konti lang naman. Kasi itong baboy, pag nagkatas na, may suka na, may tuyo na, masarap na yan kunting timplada na lang dyan At ayan na nga, ready na ang humba Bisaya. Basic lang ito ng mga ingredients ang nilagay namin. Walang itong mga twist na kung ano man. So ganyan ang aming style ng humba. Ito pala ang humba ng aking tatay. Recipe ng tatay ko ito. Humba Bisaya. Ayan, so ano pang hinihintay natin? Mga unata. Arvida. So mga unata guys. So by the way pala guys, kung nagustuhan nyo ang aking video for today, don't forget naman to like, to share, subscribe, tapos comment down below. So ayan, hanggang sa muli. It's me, Jovi. Thank you for watching guys, and see you again next time. Bye!